Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tumunog na ang gantingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. Kaya't aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos,
sila ay magpasakop at magpakita ng paggalang sa kanilang mga asawa, dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila ay iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin ng kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV.
ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Pilipinas, ang oras, alas 10:08 ng gabi. Ang programang ito ay rated STG. Showbiz Top Ganern. Makiride na sa mga showbiz balita na tumetrending, mga pinag-uusapang nagva-viral. Makiride na sa riding in tandem ng dalawang otoridad ng mga chika, Morley Alinio at Gorgie Rula. Showbiz Top Ganern. Bago pa nila i-post, pag-uusapan na rito. Kinig na sa Showbiz Top Ganern. Yes! Magandang evening Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po'y nakatutok, nanonood, nakikinig dito sa nag-iisang programang Mahal Mo, Mahal ng Buong Bayan Worldwide. At ito ay ang Showbiz Top Ganern. Ako po si Morley Alinio. Ako po si Gorgie Rula. Para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ay! Tawagan na natin. Of course. Mula sa Arizona, USA. Yes. With respeto, kagalang-galang, mahal ng taong bayan. Isang araw siya po ang upo dito. Hindi, malapit na. Malapit na. Oo, siya na upo para Siya na? makapagpahinga na tayo. Makapagpahinga tayo. Oo, kasi Amerikano pa naman kami. siya po ang pinakamalakas. Kami siya Oo. pinakamatanda sa amin, siya po ang pinakamalakas, Oo, matibay no? at lahat. Oo, Diba? siya matibay. Matibay sakit. siya, oo. Alam mo, Kami naging dami sakit namin lang niya? nararamdaman. Dami namin. Alam mo yung kanyang Ako naging sakit ng pwede. Gorgie? Hmm. Gumanda yung labi niyang lumaki. Yung nagpouting lalo. Nagpouting. Oo. Doon ako nainggit eh. Oo. At saka yung sakit lang niya talaga, yun lang talaga yung sakit niya, Day. Oo, yung nagpout lang yung Oo. At saka wala yung siyang ibang naging sakit. Diba? at saka yung ano lang niya, yung diferensya sa niya, kaartihan lang. Yun. Di ba? Tito Louie Alejandro, hello po, Tito Louie. Ayan, si Tito Hello! Coming to you live in Arizona, USA, ako po ang iyong lingkod, Louie Alejandro, your DZRH, US correspondent ng programang Showbiz Talk Ganern. Bumabat sa inyo ng magandang umaga, good afternoon, na ibang gabi iyo amin sa kapada, buenas noches a todos. Tita Morley, Tito Gorgie, iba-ibang time zones natin dahil alam mo na, tayo ay Worldwide! Sandali lang! Yes, Tito Louie! Sandali lang. Mga kaibigan ko, mga plastikadang plastik. Diyos Grabe ko, kayo. yung comment ni Tito Gorgie, gusto mo talaga mamahinga. Gusto mo? Gusto mo nang mamahinga. Sige, Tito Louie. Bakit ang pagkasabi mahinga? Parang gusto mo nang mategi ako. Kasi sabi mong pamahinga. Hindi, Oo, ano? Ang gusto ko sabihin, yung replacement. Okay. Okay. Yun lang naman. Sige, magsayo na kayong dalawa. Oo. Gusto ko na relax na lang. Oh. Makikinig na lang sa programa mo. Ako, Ha? Programa mo talaga? Diyos ko, siningit mo nga lang ako, no? Bingit mo. Hindi, pero ikaw na yung Tito Ikaw na yung Louie. main. Ikaw na yung timon. Oo, ikaw na yung main anchor. ngayon. You are the anchor of this show. Oo, Tito Louie. Oo. Actually, Tito Louie, ba sinahanap ka ngayon ng mga viewers? Sabi nila, bakit Oo. Pag wala ka, Monday, Tito Wednesday, Louie. Friday lang? Oo. Dapat daw daily. Oo.
Nagre-react sila. Ganun ba talaga? Kung gusto nila daily ka, Talagang Tito daily Louie. talaga? Oo. Ayaw niyo akong patulugin? Oo, gusto. The rest of the day naman, pwede ka na mag-sleep na, di ba? Mag-daily After ka na, naman to. Tito Louie, sabi ng Mag-daily mga- ka na, yun ang nire-request ng mga nila. fans. Oo, dagdagan Hindi, nila sa nag-request akin Gcash. talaga, Oh. Tuesday at saka Thursday na lang daw. Ay, hindi ganon. Ay, hindi ganun. Hindi ganon. Dai, yan ang sabi ni Rina Alcantara Meili. Sabi ko noon, Tito Louie, Tuesday at saka Thursday ka na lang. Hindi, dapat last Nag-second Tuesday and motion Thursday. naman. Oh. Sino? At nag-motion naman si Tita Aida Espiritu. Oo nga, Tuesday, Thursday Ay, na si hindi Louie. hindi gusto ko ni Gusto Tita nila Aida Monday to Espiritu. Friday ka, Tito Louie. Oo. So, this Gustong-gusto week, kanina, start ka na sa Oo. Monday to Friday. Monday to Friday ka na, Tito Louie. Oo. Tapos ikaw na yung Ganun ba mag-open. talaga? Ikaw na yung Alam mo, mas mag-open. maganda yata yung Friday na lang. Friday. Kasi sabi ni Tita Morley, Girl Friday. Ay, bongga. Girl Gusto namin si Friday. Tita Louie, ang ating Girl Friday. Girl Friday, ah. Alam na kaya yung sabihin, Girl Friday. Pero alam nyo, punong-puno tayo ngayon. Pero doon muna tayo sa medyo Ay, sige, light. sige. Medyo light muna at masaya. Kaninang hapon po ay formal na binuksan ang panibagong section diyan sa ating Star City. Wow. Isa dyan sa mga attraction ng Star City, ang Startista Gallery. Ayan po, binuksan po, ayan, cut ng ribbon po ay si Sir Fred Elizalde. Of course, kasama ang kanyang may bahay, ni si Ma'am Liza Makuha Elizalde, at ilang mga celebrities na dumalo dyan, si Gladys Reyes, Maui Taylor, at si Bayani Agbayani. Humabol dyan si Michael Flores. Ayan sa loob na yan, ayan, tumabi na si Gladys dyan sa kanyang statue, yung kanyang estatwa dyan na Gladys. At nakakatawa si Gladys, meron na siyang TikTok na inaaway niya. May inaaway siya, yun palang inaaway niya yung estatwa niya. Tinatalakan niya yung estatwa niya. Ayan, kamukha ni Gladys. Yan, siya, happy siya dyan sa kanyang sa kanyang estatwa na yan. Yan, simula po kanina ay nagbukas na nga po itong Startista Gallery na kung saan ay makikita nyo nga po dyan ang iba't ibang mga statue po ng mga kilalang celebrities like si Manila Mayor Isko Moreno, ang mag-asawang Richard Gomez at Lucy Torres Gomez, ang mga sports celebrity na ayan, si Mayor Isko Moreno yan, si Lucy Torres saka si Goma, tapos mga sports celebrity na Heidelin Diaz at saka si Efren Batarria, si Django Bustamante, yan, tapos si si Gladys, si Rufa Gutierrez, nandiyan din, Pops Fernandez, si Maui Taylor, si Rica Paralejo, si Rian Ramos, si Paulo Conti, si Michael V, nandiyan. Ilan po sa mga celebrities. And si Rian Ramos yan. And si Maui Taylor. Ayan, nandiyan, tinabihan niya yung kanyang statue. Yan, si Maui. So, yun po ay libre po yan ha. Libre po yan sa mga gustong kasama yan sa mga attraction dyan sa loob ng Star City. Pumasok lamang po dyan sa Startista Gallery. So, padagdag po dyan ang mga celebrities na gagawan po ng statue dyan. Sana makasama si Vice Ganda. Si Vice Ganda umuo na siya noon eh. Umuo na si Vice, pinigilan ng Star Magic. Hindi ko alam, baka parang may commitment basta sa Madame Tussauds or what. So yun. So puntahan nyo na po dyan yung Startista Gallery dyan sa Star City. Sana sa susunod makasama naman dyan ang Star for All Season na si Ate B. Sana makuha natin si Ate B. Sana makuha natin si Ate B. Yes. Ayan, abangan po natin dyan ang Startista Gallery. Okay, congratulations! Congratulations po, Mr. John Galang. Ayan po. Congratulations po sa inyo. Napakaganda ng proyektong yung ito. Na sana ay makita at mapanood at masaksihan ng ating mga viewers and listeners. At syempre pa yung mga kabataan na nagpupunta dyan o magpupunta dyan sa Star City. Correct. Pero muna, Tito Gorgie, paano pinili ang mga celebrities na yan? Nilagay doon sa article? Maraming inimbita. Maraming mga inimbita na mga
ng mga celebrities. At yung mga nakita nyo dyan ay sila yung kaagad na nag-respond na okay sa kanila. Oh. May mga iba naman okay, na that's maraming good. mga demands, maraming mga hinihingi na hindi nagkakaayos-ayos, na hindi naman of course kaya. So, may mga iba naman na sabi niya tingnan muna nila yung una bago naman sila tumuloy. So, yun. Actually, plano nga ni Heidelin Diaz na dalhin yung mga estudyante niya dyan. Iti-treat niya dyan yung kanyang mga estudyante at para makita rin ang kanyang statue dyan ni Heidelin Diaz. So, abangan niyo po yan. And speaking of celebrities, gusto ko na i-congratulate si Alex Ayala, oo. Nanalo siya. Nakita ko nga sa social media, oo. ng Berlin Open. Oo. We are so proud of her representing the Philippine flag kasi tinalo niya si Rybakina. Ang Rybakina, ang current champion ng Australian Open. Lately, siya ang champion. Dahil tinalo ni Alex at nasa quarterfinals na siya ng Berlin Open at kalabanan niya si Svitolina. At sana naman sa ating mga kababayan, Diyos ko, nababasa ko yung mga comments nila kapag binabash si Alex. Alam mo naman, fan na fan ako ng tennis, di ba? Kung mga taong yan, kapag nanalo si Alex ng first set, alam mo sasabihin ng mga tao, nako, hanggang first set lang yan, second and third, talo na yan. Ganyan ba ang mentality ng mga Pilipino? Bakit ganun, ano? Suportahan natin siya. Tito Louie, hindi lang dyan. Maging sa mga beauty pageant. Maging sa mga beauty pageant, sa halip na iangat nila yung mga candidate natin, talagang tinutuligsa nila, talagang nilalait nila, at instead na bigyan nila ng moral support, negatibo ang ibinabato nila. Grabe mentality nga tama, Tito Louie. Honestly, bakit ganyan ang attitude ng iba dyan? Alam mo, in fact, Alex is the only Filipina tennis player na produce ng Pilipinas para lumaban ng international stage. Pagkatapos, kung makapangbasa ang mga tao, katulad ng sabi ko, siya ang pride ng Pilipino. Ilan tayo? 110 million Pilipino. Pero nag-iisa lang siya na nagre-represent ng Pilipinas. Congratulations, Alex. Sana itaguyod mo ang bansa nating Pilipinas sa international stage. Yun na. Yes. Philippine flag. May katulad din nga, yung iba talaga may malang, katulad nitong kabubukas lang natin ng Startista Gallery. Parang mas napansin nila yung may mga mali, yung mga hindi maganda. Mas napansin kaysa purihin sana nila yung mga halos kapareho or halos nasunod yung mukha ng mga celebrities na ginawa ng statue. Yung iba napansin nila kung paano nila laitin. Grabe sila kung manlait. Sana na lang, kasi tinry naman of course na makagawa kagaya nung ginagawa ng Madame Tussauds, di ba? Pero syempre, hindi naman agad-agad, hindi naman perfect ang pagkakagawa lahat. Eto, kilabutan diba? Kayo, Tito Louie and Tito Gorgie. Akala nyo ba yung mga ating mga manlalaro lang, ang ating mga beauty queen, o yung mga ganyan ang nilalait ng mga kababayan natin? Dahil pati mga santo. Pati ba naman yun? Di ba? Sa mga, halimbawa, labas ng mahal na araw. Kasi maglalabas doon ng mga santo, yung mga kababayan yung natin. Yung sa ano dyan, yung poon. Poon, kanya-kanyang poon yun eh. Alam mo, maririnig mo kang pangit ang mga comment nila sa mga santo. Pinanilait nila pati yung mga mata, kilay, o whatsoever. Sila kaya gumawa? Pati pagkakalagay ng bulaklak, sabihin hindi bagay sa damit ng santo. Alam mo, nakakaloka sila. Dahil kaya nga hindi na bago sa akin yung laitin yung ginawa ng Star City. Dahil lahat naman nilalait ng mga ito. Kung may masabi lang sila, di ba pa-perfect nila magsalita? Di ba? At ang lakas ng sabi mo, Mema. Ang lakas nila magsalita kasi Tito Louie, yung kanilang mga account, hindi naman legit, di ba? Hindi naman, ilan lang ang followers lang, minsan nga wala pa yatang 10. Kaya lang, itatag nila doon sa may mga followers. Kaya napapansin, di ba? Oo, di ba? Oo, hayaan mo na. Ang mga bashers na yan talaga, alam mo, nairita talaga ako. Alam mo, fan na fan ako ni Alex, na kay Dennis. So, tinitignan ko yung mga bashers na yan.
Diyos ko, pagtingin ko, para itsura mga cancer ng lipunan ng mga taong yan, no? Oo. At saka, itsura naghihintay lang sila ng ayuda ng gobyerno. Ay! Ang taray! Oo. Ang taray, oh. At saka, yun na nga, sana hindi ko lang naayos yung interview namin kay Aramina. Alam mo, ang ganda ng mga sinabi ni Aramina, hindi daw siya naapektuhan sa mga bashers. Sabi niya kasi, kung magagalit ako lang yung talo. Sila natutuwa sila dahil nakapambash sila. So, bakit ko Totoo. papansinin? Kaya sabi niya, pagkagising daw niya, gusto niya magaganda na lang ang isipin niya, very positive na lang daw siya, ayaw niya ng makanigahan, ayaw niya na mag-isip ng mga hindi maganda sa kapwa. Sabi niya, kasi ako lang ang magdadala nun, sabi ni Aramina. Ikaw, Gorgie and Tito Louie, personal kong questionin, itanong sa inyo. Paano nyo hinahandle ang mga buzzers? Hindi ko sila hinahandle dahil hindi talaga sila na nagmamatter sa akin at all. Wala talaga, kahit ano man, napaka-personal pa ng iba ng mga komento sa akin, laban sa akin, wala talaga, honest, talaga hindi ako naapektuhan. Tito Siguro Louie. kung sasabihin nyo ng taong kilala ko, or mas close sa akin, baka maapektuhan ako. Hindi ko sila kilala, hindi ko nga alam kung anong mga itsura nila. Di ba? Ikaw, Tito Louie, paano mo hinahandle? Well, unfortunately, wala naman akong kasi mga hindi naman ako nagbablog. Hindi naman ako nagpo-post. Kaya walang nang babash sa akin. Hindi ko lang alam dito sa FB Live o YouTube Live kung ano ang binabasa sa akin, pero hindi ko naman nakikita. Okay naman as far as I'm concerned. Pero sabi ni Tito Gorgie, believe ko sa kanya na hindi niyo ako kilala, ba't niyo ako binabas? Then I wouldn't care less kung sabihin sa akin, yan ang magandang attitude. At yung napag-alaman ko yung sinabi ni Aramina, bravo sa kanya dahil ang ganda ka na ng kanyang pananaw tungkol sa kanila. At pero tama rin si Tito Gorgie, ako ang naapektuhan kapag ibang taong gustong-gusto ko ang binabas, katulad ni Alex. Di ba, nag-react kaagad ako. Buti lang ka. Sa bagay, At oo. wala naman nagbabas sa akin otherwise. Ikaw? Ako, marami nang baba sa akin sa vlog ko. Oo. Oo, lalo na nung gawin kong itong kay Guada Guarin. Pero yung pagmasdan mo yung mga nambas sa akin, hindi sila regular na viewer ko eh. Hindi sila subscriber mo. Oo, hindi sila regular. Ang daming pambabas. Pero isa lang ang ginagawa ko. Sinasagot ko lahat ng nambas sa akin o hindi. Pinasasalamatan ko na lang sila. Thank you for watching. Ganun lang talaga ganun lang. dapat. Thank you for watching. Pero yung mga Kasi ibig sabihin na panood mo. Pero yung mga nagko-comment ng maayos, may naninira man constructive naman, sinasagot ko talaga yun. Kaya doon sa lahat ng mga nanonood po ng aking YouTube, hindi po admin ang sumasagot po sa inyo. Ako po talaga ang sumasagot sa bawat text ninyo. Naglalagay po ako ng time bago ako matulog or nasa bus po ako, sumasagot po ako ng mga text nyo o comment po ninyo sa vlog ko. Maraming salamat po. Bukas abangan ninyo isang napakagandang interview. Akala ko dahil maghahamon si Tita Molly. Bukas abangan nyo, magkita tayo. Parang gano'n. Tito Louie, abangan mo yung napakagandang interview namin ni Candy Pangilinan. Bukas iyan ilalabas. Oh my Napakaganda. God. I love Candy Pangilinan. Okay. Grabe yung pagkananay niya, no? Sa kay Quintin. Grabe. So, eto, ewan ko kung may mababash. Pero bago yan, of course, hello muna kay Tita Aida Espiritu. Tita Aida! Sabi niya, I love you, Tito Louie. Sabi niya gano'n. Si Conitan Aguilar, sabi ni Conitan Aguilar, that's the attitude. Dapat gano'n talaga. They should not matter at all. Sabi nga ng group ko, Wapakels. Sabi. Si Conitan Aguilar. Wapakels. Hello dyan sa Kalibo Aklan, Arnel Relampago. And of course, si Florbe Fernandez dahil kanina pa nakikinig sa atin ng si Nanay Linda Sonsa. At of course, ang ating mga nanay. Mami Sherry Ramirez. Mami Sherry. Ayan, mahal na mahal hello tayo. Po. At syempre pa ang kanyang anak na maldita, pero matalina, maganda. Nasa abroad na naman ngayon. Talaga? Saan Thailand ba siya? Basta't nasa abroad siya. Si Miss Joyce Ramirez. At syempre pa, si Nanay Linda. Si Norma Karingal. At si Tita Vicky Villanueva Tesuca. Si Betria Teoyao. At si Silvia Santilla Rodriguez. And si Lynn Figueroa. Hello sa inyo dyan. So, of course, si Joel Yap, Marife de la Cruz, Shari
Picho dyan sa Seattle, Washington. Si Rina Alcantara Meli sa Texas. Si Ligaya Angki sa Alaska. Si, para ka raw si Bimbi, sabi ni Ligaya Angki. Ba't para si Bimbi? Si ba ako? Oo, sabi ni Ligaya. Si Marilu de Guzman, hello. Si Belen Ledesma, Margarita Guevara, Miggy Falier Villa, hello. At saka si ugali ng mga Pinoy, sabi ni Rina Alcantara Meli, ugali ng mga Pinoy na they will never be fair. They will be never be here. You. They will try and bring you down instead of being happy for you or cheering on you. Sa Jeff Lim, hello. Pumayat si Tita Mor, ituloy po lang for your health, mas maganang pakiramdam. Pumayat ka raw. Oo. Si nagandahan niyo ako kanina sa story ko ng pelikulang 40 Days. Ang ganda ng pagpayat ni Miss D, ha? In fairness. Oo, ni Dina Bonnevie. Si Zon Ramos de la Cruz, hello sa inyo dyan. And Randy Pasmala, sino ba ang maka-bash kay Tita Morley? Buhok pa lang, parang si Miss Tapia na. O, diba? Josephine Garimbao, hello. Oo. Sabi ni Randy Pasmala, when someone wants you down, it means you are above them. Let it pass. True. Ramat. Udi ka ihak ko ng San Jose del Monte, Bulacan. And Belen Ledesma. Ito po, pagkatapos namin, pagkagaling namin dito sa Star City, dyan sa Startista Gallery, ay tumuloy kami sa story conference ng pelikulang 40 Days ng LVD Productions. Ito'y alay nila. LVD is Leo V. Dominguez, ang kanilang manager nila, namayapang manager nila si Leo V. Dominguez, na parang alay nila ang pelikulang ito kay Leo Dominguez. At pagdating doon, wala na sa picture si Lotlot de Leon dahil nag-emote na siya doon sa aking tanong sa kanya. Pagdating doon ay mainit ang ulo ni Lotlot de Leon. Sabi niya, it's bad day for me, sabi ni Lotlot. Nagpipigil lang daw siya at gusto niya talaga na magsalita laban sa mga sinabi ni Ian de Leon. Kanina sa Fast Talk, though hindi ko pa napanood, kung sino sa ating mga listeners ay napanood niyo ang interview ni Kuya Boy Abunda kay Ian de Leon sa Fast Talk with Boy Abunda, hindi nagustuhan ni Lotlot ang mga sinabi ni Ian, na sabi, according to her, sabi niya, pawang kasinungalingan daw ang mga sinabi ni Ian de Leon. Kanina kasi nagmamadali akong pagpunta dito, ay inisa-isa ko dito edit itong mga sinabi ni Lotlot. Ang unang sinabi niya, heto muna unang sinabi niya tungkol nga sa interview ni Ian de Leon, ang tungkol sa issue ng mana. Heto po si Lotlot de Leon. Mana. Let me be clear. Wala akong hinahabol na mana. Wala akong hinihinging mana. Ni piso wala. Kaya kong magtrabaho at magpakahirap, magpuyat. Simula nang namulat ako, buntot ko ila ko. Hindi ako humingi ng tulong at hindi ako naging pagbigat sa mga magulang ko. Kaya huwag niyong ibato sa akin ang mana. Dahil kaya kong magsumikap at maghirap. Kung ano nga nang niiwan ni Mami, mga lupain niya sa Bicol, yun lang ang meron siya. Alam niya ni Rodel. Tanungin niyo yung mga tao na nakaalam. Alam niya ni Rodel. Wala namang ibang naiwan ng Mami kung hindi yun. And after Mommy died, and after she was buried, to be honest, kinausap ko si Ian. Nung pagkalibing ni Mommy, after a few weeks, tinanong ko siya, Ian, are you willing to share the properties of Mommy with us? And tinanong ko yan without Matet, Kiko, and Ken knowing. Why? Kasi naawa ko dun sa tatlo eh. Hindi para sa akin, kundi para dun sa tatlo kong kapatid. Dahil wala namang iniwan si Mami sa kanila. And tanggap naman namin na kung ano ang meron si Mami, kay Ian yan. Walang nanghihingi yan, walang nangaagaw. At sinabi ko kay Ian, if you're willing to share the properties of Mami with us, maraming salamat. Kung hindi, okay lang.
walang problema. Ayun. Isa-isahin Ano ang natin. masasabi niyo dyan? Ako, ang gusto kong sabihin, napakatapang, napaka-bold ng pagkakasabi nga nitong si Lotlot na wala siyang hinihingi. Kasi pwedeng isipin ng mga tao na may nangihingi ang pamilya Na nito. parang nakikiamot sila kay Ian. Dahil alam naman ng lahat na ampon sila. At bago tayo sa pagdating, ang role kasi dyan ni Lotlot sa pelikulang yan ay ampon siya. Ampon So siya. sinabi niya, ang role ko dito, ampon, ampon, ampon. Sabi ni Lotlot. Pero yun na nga, go ahead. Nararamdaman ko, Tito Louie, Tito Gorgie, at sa Sambayalang Yung Pilipinas. nararamdaman yung ni sakit na nararamdaman ni Lotlot. Lotlot. Kung kinausap mo yung kapatid mo, are you willing to share doon sa mana na ibinigay ng nanay, magulang natin? Kung ayaw mo naman, it's okay. Okay lang. Dahil alam naman nila na ang legal talagang tagapagmana Ay, ang Ian. legal na anak, ang tunay na anak. Si Ian. Now, hindi ko napanood yung interview ni Ian Ako rin hindi ko pa para napanood yung interview. mag-react sa mga sinabi ni Lotlot. But based on Lotlot na sinabi, totoo naman na hindi siya umasa kay Nora Honor dahil teenager pa lang siya, artista na siya. Nagtatrabaho na siya. Nagtatrabaho na siya. Oo. Kumikita na siya. Oo. Oo. So yung sinabi niya, naawa sa mga kapatid niya, possible. Totoo dahil naman. si Kiko, si Matet, at yung isa pa, si Kenneth, hindi naman ganun sila kayayaman. ka-privilege. Oo. Ang nakakalungkot lang, patay na si Nora, matagal na namayapa, na mahinga na, ito pa rin yung mga anak niya, napapag-usapan ang tungkol sa mana. Kasi nga, sabi nila, ba't hindi yan inayos ni Ate Guy? Actually, hindi akalain ni Ate Guy na papanaw siya nung na-hospitalize siya. Yun ang sinabi nila. Hindi niya talaga napaghandaan yung kanyang pagpanaw. So, yun daw talaga. Kasi kakakaayos lang kasi yan eh. May mga kaso-kaso yung Bicol niya eh. Yung mga properties niya sa Bicol, may mga kaso-kaso yan. Na naayos daw yun ni Ate Guy bago siya pumanaw. Ang unang naging kaso Nakuha dyan niya. yung unang kaso dyan, yung may pinamahala si Mamay Tunying na mga kamag-anakan nila. Ngayon, baka si Mamay Belen. Mamay Belen, I'm sorry. Mamay Tunying. Mamay Tunying. Mamay Belen pala tsahin niya. Mamay Yung nagpalaki. Pinagpalaga doon sa mga kamag-anakan nila yung mga lupain. Oo. Pero ang ginawa, inangkin. Inako na nila. So, nagkaroon ng problema doon at kung ilang beses din pumunta si Nora Honor sa Iriga, tama ba Iriga nga ba? Sa Iriga. Sa Iriga, at inayos niya ito. Hindi ko lang alam kung naayos niya ng gusto. Pero Naayos ang daw. laki daw ng lupain na ito. Naayos daw ni Nora, nabawi niya. Kumbaga. Pero, kasi malinaw malinaw yung sinabi ni Lotlot na ang naiwan lang niya talaga ay yung mga property sa Bicol. Wala nang iba. Kasi wala siyang bahay dito, wala siyang naipon siguro or what. Oo. Ang dami niyang naging bahay, Tito Louie, pero ibinibenta niya. Yung kay Mother Lily na Kanya yun. Yung sa Valencia. Oo, dami niyang bahay. Oo. At yung naiwan ni Nora Honor ay hindi niya pa akalain na may gano'n siyang property. Hindi niya alam. Hindi siya aware. Hindi niya talaga na ng husto na ayos yun. Naayos. Nagulat lang siya na merong gano'n na pala siyang property nung isa sa mga kamag-anak nila ang nagsabi sa kanya, doon na bulgar to. At yung bahay niya na tinirahan nila noon, yung bahay talaga nila, nakuha pa pala ni Nora yun. Napunta sa kanya, nabawi niya pala yun. So yun. So heto, napuntahan namin yun sa Iriga eh. Naikwento mo nga, may parang estatwa pa doon. Sa ano yun, sa riles ng tren yun, sa train station yun, meron siyang estatwa doon. Yes, Tito Louie? Ito ang masabi ko dyan. When it comes to mana, pera-pera lahat ang mga yan. Yan ang problema kapag hindi mo prepare yung sarili mo, kung kanino mo ibibigay ang mga ari-arian mo, nakalista na yan dapat sana sa yung last will and testament. Pagkatapos nakagawa ka na ng trust para walang pag-awayan ng mga bata kapag pumanaw ka man. Totoo, hindi na bago yung ganyang kwento. Bago hospital. If you're in good shape, i-prepare mo na yung sarili mo para yung mga away-away na yan ay mapunta sa tamang kamay. Hindi ba nga, Tito Gorgie, yung mga manang-manang yan, Tito Gorgie, yung mana mo. Yung mana ni Gorgie. Saan? Mana from heaven. Anyway. Pero alam mo, Tito Louie, kasi napakasama ng ugali ni Gorgie. Bakit na naman po? Talaga? Oo. Sabi niya sa akin kanina pag upo namin, ay ako sa iyo, Marley,
benta mo na yung mga bahay mo. Benta mo na bahay mo Sabi mo naman yun sa akin. Tapos sabi ko, di. Nilalaag ko sa mga anak ko yun. Ewan ko sa kanya ba't pinabibenta niya. Balik tayo kay Lot ha. Nagsimula kasi doon yung kasi 40 days, 'di ba, yung title ng pelikula na 40 days nung sa mga namatay, 'di ba, ganun 'yon. So, ang tinanong ko sa kanila, kay Dina Bonnevie, nakamamatay lang din ang asawa niya, kay Direk Louie Ignacio, nakamamatay lang din ang mother niya, tapos si Lotlot nga. So sabi ko, paano ninyo na-handle yung 40 days ng pagpanaw nung inyo ano? Tapos nung hinuli ko si Lotlot ng tanong, so sabi ko kay Lotlot, itong pinagdadaanan ninyong magkakapatid, sabi ko, bahagi ba ito ng inyong pagdadalamhati or part ba ito ng grieving? Sabi ko, kasi usually may mga ganyan, 'di ba, part ng grieving yung anger, 'di ba? May ilang stages yun 'di ba? Isa sa mga stages yun. Yung anger, acceptance, anger, may pagsisisi, may ganun, 'di ba? Blaming, may ganyan. So, sabi ko part ito. So doon na pumutok si Lotlot. So doon na niya pero bago po yan, ito ano lang, of course, para paglilinaw lang din, bago po nagsalita si Lotlot, humingi siya, ilang beses siyang humingi ng paumanhin sa mga co-actors niya, sa producer, na sabi niya, hindi po ito press con ko. Sabi niya, pasensya na po, ilalabas ko na lang talaga ito. So ilang beses na humingi ng sorry kasi ayaw naman sabihin na nagnakaw siya ng eksena. Ito yung pangalawa naming pahayag ni Lotlot, itong pangalawang capsule na ito na ipapakita ko sa inyo, ay tungkol naman sa issue ng foundation. Nanilinaw ito ni Lotlot na siya na palang una din bigay ng idea kay Ian De Leon nang magtayo sila ng foundation para sa kanilang ina, para may pagpatuloy daw yung legacy na naiwan ng superstar Nora. Totoo naman. Heto po ang kwento ni Lotlot De Leon. Pakinggan natin. Pagdating naman doon sa foundation, tinanong ko siya. Sabi ko, are you willing to do the foundation with us? Sabi ko, magtayo tayo para kay Mami to continue her legacy. Anong sinabi niya? I'm not ready. Wala akong ilalabas na pera. At lahat ng usapan namin ni Ian, nasa text yan. May kopya ako. Sabi niya, hindi ko pa kaya ngayon. Sabi ko, okay. Irerespeto ko yan. Hanggang sa nagkaroon kami ulit ng conversation because Matet and Kiko and Ken said, ate, naiintindihan namin yung gusto mong gawin. Magtayo na tayo. Sabi ko, hindi ko pwedeng itayo ito nang hindi tayo kompleto. Kinausap ko ulit si Ian. Sabi niya, hindi, go ahead, do it. Gawin nyo, susuportahan ko yan. Ang sabi niya sa akin, pag ready na ba ako, pwede akong sumali? Sabi ko, oo, Ian. Kasi atin to, for the legacy of Mommy. Ano bang legacy? Ano ba ang legacy? Ang legacy ni Mami isang pagtulong sa kapwa, hindi ba? Yun lang naman ang gusto kong ituloy. Hindi para pagkakitaan ng kahit ano. In fact, ako pa nga ang maglalabas. Ako maghihirap para maghanap ng pera, para magtayo ng foundation. When I finally was able to put up the foundation, anong ginawa niya? Nagpunta sa Facebook. Ang sinabi niya, hindi ko alam yung foundation na itinayo. Hindi ko pinapayagan ng kahit sino na magtayo ng foundation. Hindi ako nagpapayag ng kahit na sino magbigay ng pera dyan sa foundation na yan. Doon ako nasaktan. Bakit? Kasi alam niya. Alam niya lahat. So hindi ko maintindihan kung bakit puro kasinungalingan na lumalabas sa bibig mo, Ian. Bakit? Sinabi niya kanina sa fast talk, sinabi daw niya sa akin, kay Matet, kay Kiko, kay Ken, na magtatayo siya ng one-person corporation ng enterprise. He never told us. Machiner, wala siyang sinabi, wala siyang kwento. Pinahayaan na nga namin, ako tahimik na ako eh. But I will not allow anyone to put Matet down, to put Kiko down, to put Ken down, and to say all these lies because it's not true. Ayun, matindi na naman itong pinitiwa na diretsong sinabing nagsisinungaling si Ian. At handa niyang patunayan dahil meron siyang hawak na ebidensya na kanilang text, palitan ng text ni Ian De Leon.
Oo. Ay, nanonood sa atin si Janice Navida. Hello, Hi, Janice. Janice. So, si Ana Valencia, sabi niya, marami na sa mga komento dito. Papasensya, hindi ko na po babasahin kasi parang one-sided at saka isa pa, wala sila dito para ipagtanggol ang kanilang sarili. Pero, hello muna kay Jojo Maquindoran Mabalot at Vasey Bonsoy. May dagdagan ka pa komento dyan, Tito Louie? Habang pinapanood ko si Lotlot, she's very, very sincere sa mga sinasabi niya. At parang naniniwala ako kay Lotlot sa mga sinasabi rin niya. At ang maganda yung kanyang plano na magkaroon ng foundation para kay Nora Honor, because we know for a fact na matulungin talaga ang Nora Honor. Wala nang parent titira sa kanya, tutulong pa rin siya sa mga taong gusto niyang tulungan. Di ba? Ganyan ka-generous ang Nora Honor. Hindi ko pa napapanood yung fast talk ni Tito Boy Abunda. Ako rin para malaman natin kung ano ang sinasabi ni Ian. Makikita ang naman sa YouTube. May trabaho ba si Ian? Nag-artista siya. Tapos, kasi yun ang inaayos niya ngayon yung mga... Ganon? Pumupunta siya sa Iriga kasi nga inaayos niya yung mga properties na yun. Yung kanyang ina. Ito pong pangatlong capsule naman, itong Bago natin ipakita yung capsule na pangatlo, Gorgie, ikaw gusto kong kunin yung stand mo nito, yung pananaw mo. Sa palagay mo, tama ba na ang ginawa ngayon ni Lotlot na magsalita against Ian? Ikaw mismo, pansarili mo lang. Hindi, kasi pagkatapos dyan ng interview, iyak na iyak si Lotlot. So nilapitan, sabi ko, Lot, sorry. Hindi ko alam na aabot dito yung mga sasabihin mo. Pero mabuti na rin na nailabas mo na. Kasi ang hirap kong bit. Kasi pagdating pa lang niya dun sa press con, galit na siya eh. Kasi katatapos lang nung interview ng ni Kuya Boy kay Ian. Actually, ano yun 'di ba, tape nga yun. So, nung Tuesday pa yun nakunan. So, ano na siya, parang gusto niya na magsalita pero nagpipigil lang siya nung time na yun. Kaya lang nung tinanong ko yun, ang sama na ng tingin niya sa akin kasi parang gusto niya nang magsalita. Sabi ko, ang sama na ng tingin sa akin ni Lotlot kasi parang feeling niya siguro na-trigger sa tanong ko. Pero ito po pangatlo, dito na inilabas ni Lotlot yung sama ng loob niya kung paano niya dinala ang lahat na responsibilidad ng mga bilang bilang panganay. Bilang ate sa kanilang magkakapatid. Kung paano niya din nalang responsibilidad na iniwan ng kanyang ina nung nag-Amerika si Nora Honor. Heto pa po ang pahayag ni Lotlot de Leon. And this pains me so much kasi tinuring ko siya. Nalagaan ko siya bilang kapatid. Pinilin sa akin ng nanay ko. Ilang taong bang wala si Mami na nasa Amerika siya? Sa akin naiwan si Matet, si Kiko, si Ken. Kahit si Ian, ilang taon sa akin pumira yan. Nung asawa ko pa si Monching, ginawa pa namin siya ng sariling kwarto sa bahay namin. I don't understand why. Again, sa kanya na lahat. Wala akong hinihingi. Wala kaming hinihingi. Wala akong inaagaw. Walang inaagaw si Matet. He can have it all. Kasi para sa akin, sapat na natawag kong Mami si Nora Honor. Sapat na napalaki ako ng isang superstar. Sapat na nabigyan ako ng pangalan ni Mami. He can have it all. Ang sakit, no? Ang bigat. Alam mo, tumutulo na yung luha ko dyan. Nag-iiyakan na dyan lahat sa press con kasi ang sakit sa isang hindi katunay na anak. Pero nagpapasalamat siya dahil binigyan siya ng pangalan. Binigyan siya ng tunay na pagkataong mula sa isang superstar na si Nora Honor. Sapat na raw yun at wala siyang ibang hinihinging. Oo. At ang bigat, Gorgie, di ba yung bigat. pinatira ko siya, ginawang ko sila ng kwarto, nung panahon kami pa nagsasama ni Monchi. Ako
ramdam ko yung mga sinabi ni Lotlot. Dama mo yung katotohanan ng mga hindi siya nanunumbat. Baka isipin ng mga tao nanunumbat. Hindi rin po ako bias para kampiyan siya. Pero base sa puso, sa pagsasalita ng puso ko, ito lang ang bibitawan ko. Nakakabilib si Lotlot. Nakakabilib siya. Oh, mahirap lang You can- Yes, ito Louie. You can feel the pain. You can feel the pain in her heart na yung pinagdadaanan niya. Pero ang gusto kong malaman, even before na buhay pa si Nora Honor, di ba meron ng mga hidwaan ang mga magkakapatid na yan against her? Ano bang issue talaga? Hindi Against nagpunta ng Nora? kasal. Against Nora ba? Oo, di ba nga, hindi nagpunta sa kasal. Nagkasal si Lotlot, wala siya doon. Nagkasal din si Ian, wala rin siya. Nung kinasal si wala Ian, Nora o Honor, si doon sa Boyet kasal ni at saka Ian. si Sandy. Ano bang issue talaga? Oo. At saka yung issue na nakakatawa naman, Kasi katabi dyan ni Lotlot si Elizabeth Oropesa. Sabi nila niya, marami akong alam, saksi ako. Sabi niya, pero hindi ko na lang isi-share muna dito dahil unfair at saka wala kasi si Ian eh. Pero may mga sinabi si Lauro na si Elizabeth Oropesa na kung paano binigyang halaga talaga at in special ang pagtrato kay Ian kumpara sa mga inampon ni Ate Guy. pero hindi mo rin masisisi kung may special si Ian dahil siya ang totoong anak. Pero ako, totoo at Anak silang lahat. ampon, oo, pareho lang. hindi mo nga Pareho masisisi. Kanya-kanya Well, pananaw. totoo naman, Kanya-kanya pananaw pero tayo. despite dun sa mga naririnig namin gano'n, nakita nyo naman si Lotlot, sinabi niya, I think totoo naman yung sinabi niya kung paano yung inalagaan yung mga sila Dahil siya ang panganay. including Ian na tunay na anak ni Ate Guy. So, eto, sabi mo kanina, naramdam ninyo yung ang sakit at galit ni Lotlot. Ito pong panghuling capsule, ipapakita ko sa inyo. Panoorin niyo po. Galit ako. Galit na galit ako. Buong buhay ko, sinakripiso ko para sa mga kapatid ko. Tapos sisirain mo lang. Thank you. Lumapit na si Checo. I'm so sorry. Please forgive me. Sorry, Lord. Okay, we'll just take a 5 minutes break. Hindi ko na tinapos. Alam mo, makasalanan ka talaga, Gorgie, no? Hindi ko, sabi ko okay na Alam Lot, mo, sabi ko, okay alam na mo- Lot, sabi ko na lang sa kanya, okay na yon. So sabi, lumabas na lang siya dyan. Pero lumabas siya dun sa liko, nandun siya sa labas, pero iyak pa rin siya ng iyak. As in, humahagulgul talaga siya ng iyak. At sabi ko, pasensya na, Lot, sabi ko, ako na sorry sa kanya doon. Kasi nga, hindi ko naman alam na talagang doon niya na isang bulat talaga lahat ng nararamdaman niya sa mga ginawa ni Ian. At, pero yung, meron dong isang kasama ni June Lalin, si Mars, June? Sino nga yung ano na yon? Si Mars yung kaibigan, binabati natin taga Barcelona. Sabi ko sa kanya, kasi dahil mahagulgul din siya, iyak siya ng iyak. Si Matet ka ba? Sabi ko sa kanya. Iyak siya. Nag-iiyak. Alam mo, Gorgie, Gorgie, sa napanood ko Gorgie, on the lighter side, gusto ko sana na matuto ang mga tiga Senado yung acting ganun kay Lotlot. Ay!
galit na galit ako. Alam mo, marami ng They should Tito learn. Louie. They should learn from her. Alam mo, Pero Tito- in fairness, hindi yun acting ha, kay Lodlot. Hindi yun acting. Si Kaya George, nga, Mula kaya sa nga puso dapat yun. matuto yung mga tiga-senado ng ganong klase. meron na naman Tito Louie sinirang buhay si Gorgie. Grabe kayo sa sira. Oo, kasi nagtanong na naman siya doon. May sinira na naman siyang Yung mga buhay. tanong niya, nako, maglaba na lang kayo, maglaba kayo, maglaba Oo kayo. nga, bago tayo magkakalimutan, ipaalala po muna natin, of course, sa ating mga misis, na mas masarap sa tenga ang tunog na malinis na hugasin. Yung kapag kinuskus ng daliri, alam mo walang bahid kasi yung tunog. Yan ang heavy duty linis ng Smart Dishwashing Paste. Smart Dishwashing Paste may double tanggaling formula, kaya tanggal sebo, tanggal bakterya pa. Yan ang Smart Dishwashing Paste. Plato, kaldero, plastic linis, fantastic. Smart Dishwashing Paste, a product of ACS Manufacturing Corporation. Gorgie po ito, proud user of Smart Dishwashing Paste. Dito may request si Avid Traveler 1. Dapat pinanood ninyo rin ang interview ni Boy kay Ian para hindi lang side ni Lotlot ang Of course. tinitingnan Oo niya. naman. Nasabi na po namin yan. Baka bukas itry po natin. Panoorin po namin sa YouTube, pero kasi wala ko kaming chance na nakausap si Ian. So, para balanse lang din. Pero may pinanggagalingan kasi, kaya ganun nagkaganon si Lotlot eh. So, panoorin nyo rin po yun yung Sabay-sabay sa po YouTube natin panoorin. Mamaya after the program, panonoorin ko yan. And baka pwede makakuha rin tayo ng konting clips. Ayan, para makita rin at mapanood ng mga kaibigan natin na hindi masyadong nakakatutok sa ibang mga programa like kay Kuya Buoy. Anyway, Mami, laundry day na ba? Kunot-noo ka na naman ba sa makapit, madikit at malupit naman siya? All you need is Pride. Bakit pahirapan ng self kung sa Pride easy and worry-free ang laundry? Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mancha. Based on taste, chocolate, mud and sebum ng cotton. Gawa ng ACS to. Yes. At syempre pa, beautiful teeth and magical smiles ba ang gusto nyo? Yung lahat naman mga sa ganda ng yung ngipin. Pagkaputi-puti, kumikis lang. Pwes, punta kayo sa Swiss Dental Clinic, matatagpuan sa number 313 Ledesma Building, Jordan Street, Multinational Village, Parañaque. At hanapin ang maganda at kaakit-akit na doktora, si Doktora Annalisa Boras. Tumawag po kayo sa 0917-5599108. Yun na, tuloy-tuloy ang chikahan, tuloy-tuloy ang kwentuhan, syempre pa dito lang sa programang Mahal ng Bayan. At ito ay ang Showbiz Talk Ganern. Ay, 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 ay! Sa morning, gusto ko lang basahin ang comment sa YouTube Live ni Bentong. Ang ganda ng sinabi Sige, niya. Tito Louie. Sabi nga ron, arguing with unreasonable people is a waste of time as they will drag you down to their level of defeat and they will put with their experience in acting without reason. Aba, bongga ang Bento. Talagang pinakita talaga yung kanyang good side this time, ha? O Mariba. Maganda yung sinabi niya. At Ana Valencia, may mga komento sina Ana Valencia, sina Conitan Aguilar, sina Rina Alcantara-Meli, sina Ligayang Ki. Pero yun na nga, dahil nga hindi natin napanood yung interview ni Ian, so panoorin po muna natin bago natin. At bukas ang continuous ng ating usapan na yan? Sa Monday po. Ay, I'm sorry, sa Monday Oo. po. Monday. Pero kung Itutuloy gusto mo natin bukas, yan. sige, mag-isa ka dito bukas. Kung Ay, gusto mo, oo. ha? Sige, Saturday, Sunday po. Sunday, oh! Sige, Sunday, ikaw yon. Oo, and sa Sunday, of course, Happy Father's Day! Oh, yeah. Happy Father's Day. Dalawa. Oo. Happy Father's Day sa inyo din. Let's celebrate being good father. Sa Monday ko na isi-share sa inyo, though, ito, pahapyaw lang muna, kasi kanina kinumusta ko nga si Dennis Padilla. Sabi ko, nagparating na ba sa'yo ng mensahe yung mga anak mo? Sabi ko, after the interview, ganyan, wala raw talaga. Na-share sa akin nung after nung issue, nung sa kasal ni Claudia Barreto, na aminado naman si Dennis na mali siya doon, nagpadala pala siya ng sulat kay Claudia.
pero hindi na iparating kay Claudia. At hindi Kasi niya may alam- kagagawang kaya niyan. Ay, hindi, kasi nga wala siyang way para dahil hindi na nga niya makontak yung mga anak niya. Okay. Hindi na siya sinasagot. Pero na-share niya sa akin yung sabi niya, to my daughter Claudia, never question how love you are. My heart chose you the moment I met you. You are a great blessing, so proud. Now no matter how big the world gets or how strong you become, you'll always be my little girl. Papa, yun ang kanyang ipinadalang sulat na gusto niya sanang iparating kay Claudia Barreto. At yun yung nasa niya, sana sa Father's Day ay mabati man lang siya or makausap man lang niya ang kanyang mga anak sa kay Marjorie Barreto. Pero I doubt. Well, Time heals all wounds, sabi nga nila. So darating ang panahon na sana nga ay magkaayos-ayos. Pero sabi rin ni Dennis, sana wag naman dumating yung panahon na yun na wala na ako, sabi ni Dennis. Totoo yan. Or yung hindi ko na marinig or hindi ko na maintindihan yung mga sinasabi nila, sabi ni Dennis. So sana nga habang kaya pa niya at malakas pa siya ay sana daw ay mangyari yun ang matagal niya nang inaasam na gusto niya sanang mangyari sa kanyang mga anak na makausap ito. Nasabi niya, ang sabi nito, sabi pa ni Dennis, sabi niya, faith over fear ang kanyang pinapanindigan. Pag may pananampalataya, walang takot harapin ang mga pagsubok. Yung pag-reach out sa aking mga anak ay isang pagsubok. God will lead the way. Yun ang sabi niya. Okay? Yun na, wala na tayong oras. Panalangin para sa kapayapaan ng Pilipinas. Makapangyarihang Diyos, sa inyong habag at awa, patawarin niyo po ang aming mga sala at ang kasalanan ng aming lipi. Kalugdan niyo po kami sa aming pagsamo para sa aming bansang Pilipinas. Biyayaan niyo po kami sa aming mga pinuno ng karunungan, integridad, katapatan at katwiran. Kalingain niyo po ang aming pamilya at ingatan ang aming mga anak. Tulungan niyo po kami maging matuwid na mamamayan na namumuhay ng mapayapa, matapat at may tunay na malasakit, pagtanggap at pagpapatawad. Protektahan niyo po ang aming bayan sa anumang banta ng pananakop ng dayuhan na nakawawasak ng impluensya at ipagtanggol kami sa anumang uri ng paglabag sa batas, terorismo at digmaan. Pagkalooban niyo po ang aming bansa ng kapayapaan, pagkakaisa at kasaganahan at hayaang maganap ang tunay na pagbabago sa aming bayan upang kami ay maging liwanag sa Asya at sa buong mundo. Amen. Ang magulang minamahal, nire-respeto, ginagalang, hindi binabastos, hindi dunudurog, hindi ikinahiya, hindi pinahiya. Alam po ba ninyo na sa bawat sakit, sa bawat masasakit na salita na binabato natin sa ating mga magulang, sa bawat paglaban natin sa kanila, sa bawat pagmumura na ginagawa natin sa kanila, ay tila lason na pumapasok sa kanilang pagkatao na naghahatid ng anxiety, depression na nanauuwi sa kamatayan. Huwag natin hayaang mamatay ang ating ina, ama, lolo't lola ng dahil sa atin. At sa mga kababayan naman natin, ng mga kababaihan na nagdadalang tao, may problema, ang sanggol sa sinapupunan ay hindi pinalalaglag o pinaabot. Hindi tinatapon sa kanal o sa basurahan dahil iyan ay dakilang regalo ng Diyos. Maraming salamat po. Ako po si Morley Alinio. Ako po si Gorgie Rula. Ako po si Louie Alejandro. Para sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Sa Pilipino. Samaatin ang presensya ng Panginoong Hesus na buhay. Gumawa po tayo ng kabutihan sa kapwa. Magandang gabi po sa inyong lahat. Have a blessed weekend, everyone. Sa loob ng 86 na taon,
DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat